Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapili. Sa grupo na sumuporta sa 6.12.14 Protest Coalition Against Corruption, which was held last Independence Day in Bonifacio Shrine in Manila. Naging maganda naman po ang turnout, the support from the left, center, and from the right. So that in itself, we considered it a success. Maganda po yung naging ating coalition doon. It was a broad coalition representing the different sectors. From leftist groups to some of the, I would say, considered as moderates and left or right of center. Yung pong grupo natin na ipirma, kami po ay, I would say, moderates. No? Although we are now very angry because of all these delays and selective justice being done. Ang ipirma po, we're calling for people's initiative, no? To introduce legislation to provide solutions, no? To the faulty public finance system as a whole in general, control or stop the abuse and misuse of pork barrel funds. So ito po ang aming trust, and we believe after all this mass action, no, which highlight corruption and the other bad things that are happening in our society, particularly in government, we believe kailangan po ng solusyon. The only remaining solution for a peaceful solution is to push for a people's initiative to correct all these flaws in government. Nandito po kami to be watchful, to monitor the developments, especially now that the process of prosecution has been established. Na-establish na po ang prima facie case. Bibigyan na po ng due course ang pagpapatupad ng hopefully ng conviction ng mga plunderers and grafters. No? Kailangan po natin i-monitor yan pag sumampa na po sa Sandigan Bayan, because from our study, they can come up with many different tactics and strategies to delay the proceedings. Hanggang umabot po yan, papaabutin nila yan ng 2016. When that happens, they will simply politicize the situation. And what is really amazing is there seems to be no remorse, no? There is no shame in getting charged with plunder. I believe we, the concerned citizens and the more discerning citizens of this country, will have to do the extra mile. We will have to perform our duty, our responsibility as citizens. Bantayan po natin ang, ang proceedings ng prosecution, and hopefully all of these will lead to conviction based on evidence, not based on politics or other considerations. Seasonally, magiging happy rito sa mga magaganap. Manood lang tayo ng telenovela nito mga kawatan. Coming from an activist like Ferdy, na isang political strategist analyst working for Congress, anong feeling sa Congress at mga feeling ng mga tao na nakakasama mo? Ang mga legislators natin ngayon medyo demoralized. It's the fault of some legislators themselves dahil pinayagan nilang mangyari ito They had the feeling that they were invincible, na they can get away with it. Hindi nila akalain na darating yung panahon na meron palang Diyos na buhay na magbubuking sa kanilang mga gawain. So, ang problema po dito, nakakalimutan natin na 2.3 trillion budget na for this year alone ay hindi naman nabawasan. Nung sinabi ng Supreme Court na unconstitutional itong pork barrel, they did not slash the budget. What they did was to hide the pork barrel in different agencies. So it became worse kasi before you can see the pork barrel, there's transparency, tapos there's equality. May nagsa 70 million bawat isa na congressman, may 200 million bawat senator. Ngayon, hindi mo na makita at hindi mo na malaman, baka mas malaki yung binigay kay ganon, baka mas maliit yung binigay kay ganito. So that's part of the demoralization Dahil iniisip nung iba, baka mas malaki na tanggap ni baka mas maliit yung natanggap ko So, yun po, it made matters worse kasi nawala ng transparency,
ang maganda po sana, kung sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung pork barrel, sana the entire budget for the pork barrel, which amounts to several billions of pesos, sinlas na lang sana. At nakatipid pa sana tayo. Kasi alam naman natin, umuutang tayo para masustain yung budget natin, which is not good. Kasi dapat uutang ka for capital outlay, for infrastructure. Umuutang tayo just for our current needs, yung tinatawag sa current accounts. Hindi po maganda yun. Sinasabi natin na umuunlad tayo, pero nakikita naman natin, palaki ng palaki yung ating utang. Dapat ko talaga tanggalin na itong pork barrel once and for all. Ang masaklap pa ngayon, walang pangalan eh. You cannot even refer to it as pork barrel anymore kasi hindi mo na malaman kung saan nakalagay ng departamento, hindi mo na alam kung kanino senador, kung kanino congressman. So, dapat po talaga ang ipaglaban natin ngayon is bawasan yung budget at magkaroon ng transparency sa budget kasi wala pa rin po transparency sa budget up to now. At kaya, mga insertions, napakarami niyan, and including the presidential pork, huwag natin kalimutan. Huwag naman natin sabihin na panay legislators na lang ang demonyo at yung executive department ay banal. Hindi naman po totoo yan, wala naman po maniniwala dyan. So, dapat po siguro yung taong bayan, lalo na sa pag-prepare ng 2015 budget, magbantay tayo, no? Hindi naman po napakahirap nito kasi makikita mo naman kagad yung mga ano dyan yung mga malalaking items dyan Yung mga malalaking items na nasa unprogrammed fund, yung makikita mo naman sa amount pa lang, pansin mo na kaagad Lalo na yung mga NGOs, kumuha kayo ng kopya nung GAB, yung proposed budget ng Malacanang, isasubmit yan after the SONA, yung tinatawag na General Appropriations Bill. Dapat kumuha po tayo ng kopya niyan, lalo na itong mga NGOs. Let's be specific in our complaints, kasi pag-generalize, medyo sabog I-point out natin yung mga items sa budget na yung malinaw na pork barrel. Makikita mo dyan yung mga programa para sa barangay fund, yung mga ganyan. Yung mga malalaking item na wala namang katuturan, hindi mo alam kung saan pupunta. Yun po dapat natin questionin. Maging aktibo po tayo, umattend tayo sa mga budget hearings sa Congress, sa Senate, para po mabantayan natin. Kasi kung akala natin na dineklara ng Supreme Court na wala na ang pork barrel at we will rest on our laurels, nagkakamali po tayo. Meron pa rin po at dapat nga bantayan natin yung Senado at saka Kongreso. Meron pa rin po mga nagpupuntang mga suppliers dyan, mga contractors. Actually, kilala naman sila Kilala naman sila, pati media, kilala sila So, dapat po expose natin itong mga ito. Let's not be selective in our attack. Lagi na lang yung legislature ang babanatan natin. Bantayan din po natin yung executive department. Regarding Malampaya, we always concentrate on the 10% that goes to the government na ninanakaw ng mga politicians and public officials. We should not forget that the Constitution states that all natural resources belong to the state. At kung magkakaroon man ng partnership o joint venture, 60% should belong to the government and 40% should go to the private sector. Ang nangyari po sa Malampaya, after GMA took over, immediately binigyan yung 90% dun sa Shell Consortium at 10% lang sa government, in clear violation of the Constitution and the interest of the Filipino people. Tapos magre-reklamo, this is trillions of pesos po ito over the years. Tapos magre-reklamo ang gobyerno, wala daw pondo. Pinamimigay mo yung pera sa Malampaya, tapos 90%, gusto pa nila magtsatsa para yung 10% na napupunta sa gobyerno, magiging 0% na lang. 100% na dun sa Shell Consortium. So tama po ba ito? Tapos ito pa po, meron pong mas malaki sa Malampaya na dapat ninyong malaman ngayon, yung tinatawag na Sampaguita Natural Gas Field. This is located in Recto Bank. Ano pong ginawa ni Gloria dito? Binenta po ang ating kasarinlan. Nag-enter siya sa Joint Marine Seismic Undertakings, JMSU, with China. Hindi po dapat isama ang Recto Bank sapagkat yan po ay undisputed territory. It belongs to the Philippines. Not even China is claiming that. But Gloria handed it over to China on a silver platter. Hindi kiniklaim ng China, binigay ni Gloria. So yan po yung JMSU ngayon na pinagmumulan ng tensyon. Actually, kasi ang sabi ng China, valid pa rin yan kasi pinirmahan niya ng Republic of the Philippines. Sabi naman ni Noynoy, hindi na yan valid. So dapat po itong JMSU na ito, magkaroon po ng ruling ng Supreme Court that this is not and void ab initio. Ano pa po kalokohan dito? This is 100 times
bigger in natural gas deposits than Malampaya. Ano pong ginawa dito ng ating mahal na Pangulo? 100% binigay sa Philex Mining ni Manny Pangilinan, mga kaibigan. Dapat po 60-40, 60% to the government, 40% to the private sector. Ngayon, nagkaroon po ng secret negotiation sa China. Pinapunta si Senator Trillanes at saka si Manny Pangilinan. Bakit po nabuisit yung Chinese side? Ang stand ng Pilipinas, yung 50% ng Pilipinas mapunta sa Philex Mining, which is a private corporation. Philex Energy and Philex. Ayaw ng China. Gusto ng China ang 50% ng Pilipinas mapunta sa Republic of the Philippines, the government of the Philippines. Kasi ang katwiran naman ng China, pag nasa private sector yan, baka bilhin ng Amerika yung private company, yung Philex, edi suddenly they will find out, they will wake up one morning na kapartner na nila mga Amerikano sa pagitan natural gas field. So, ano po ba tayo? Are we patriots? Do we love our country? Na ipaglalaban mo yung 50% ibigay mo dito kay Manny Pangilinan sa Philex Mining. Huwag mong ibibigay sa government of the Philippines. Kaya po nagreklamo yung ating ambassador at the time, yung Our Lady Ambassador to Beijing, na binibenta yung sovereignty natin. Pinadala doon to negotiate in behalf of the Republic a private citizen, Manny Pangilinan. And a senator who does not know anything about diplomacy. Ang sabi pa raw ni Trillanes, kasi this is on record, sabi pa raw ni Trillanes, wala naman pakialam mga Pilipino dyan. Hindi nga nila ma-point out sa mapa kung saan yung Panatag Shoal at saka yung Recto Bank. So nag-aalit yung ambassador, ano ba ito? Talaga bang binibenta na tayo? Baka nagkakapera na si Noynoy, si Manny Pangilinan, at saka si Trillanes. Hindi natin alam. Ngayon, babaguhin nila yung Constitution para 100% magiging, yung illegal, magiging legal. Yung 100% ownership ng private sector doon sa Sampaguita natural gas na illegal, gagawin nilang legal. Ano pa mangyayari sa atin yan? Tapos magre-reklamo tayo, wala tayong pera, kailangan mangutang tayo. Yaman-yaman ng Pilipinas Yung batas, ipatupad mo lang yung batas, ipatupad mo lang yung Constitution, kunin mo yung 60% sa Malampaya, 60% sa Sampaguita and other mining companies. Ang daming pera ng Pilipinas. Kaya po natin magbigay ng libreng healthcare, libreng education up to doctorate degree. Kaya natin gawin yan. Napakayaman ng Pilipinas. Nag-start itong Malampaya deal kay Cory. Ang usapan dito, tama yung sasabi niya, dapat 60-40. Pero instead of 60-40, naging 80-20. Because of FBR. Pagkatapos niyan, nung nag-take over si FBR, naging 90-10 na lang. Pagkatapos niyan, nung nag-take over si ERAP, wala mangyari dahil nga short-lived lang si ERAP. Ang tumuloy si Gloria. That was the reason bakit yung Malampaya deal nakasama yung Palawan. Yan din na reason bakit namatay si Jerry Ortega. Dahil nung siya ay board member ng Palawan, nakita niya na malaki palang partihan dito. Teka muna, mag-governor ako. Natalo siya sa pagiging governor. Kaya siya pumiyok. Dahil hindi siya kasama sa partihan, wala na sa board ng Palawan. Kaya siya napatay. Pero ano itong ginawa nila Gloria? Nasabwat si Ricky Rason na utusan ni Mike Arroyo. Anong ginawa? Tinuloy nila. Pero niyari nila yung imbis na natitirang 10% natin, naging 8% na lang. Tapos yung 8%, pinaghatian pa nila. Bali 4% sa gobyerno, tapos yung 4% bill sa nitong mga kawatan. Yun ang reason. Kaya nung nag-take over naman si Noynoy, itong mga dating manipulator ni Gloria, nakalungkad kay Noynoy. Ayan ngayon ang problema nitong si Noynoy, na ngayon binablockmail siya. Ngayon, nini-expose siya, lalong-lalo na, yung sinasabi nga ni Ferdy, na deal sa Sampaguita ay ayaw ng pirmahan ni Noynoy sa takot sa Amerikano. Napakaganda ng usapin natin sa geopolitical situation. Kami po sa IPIRMA, meron kaming gustong ipatupad, yung People's Initiative. Kung titignan niyo po, yung sinasabi ni Ferdy, this is part of the public finance system. Ang public finance system po, as you know, may revenue part, may expense part. The revenue part consists of what? Taxes paid, income taxes, duties, etc. At meron po yung sinatawag na other incomes, other sources. Ano po yan? Malampaya, PCSO,
even the parts of the coconut levy and PAGCOR, ayan po, yan ang mga external sources. Kami po sa IPIRMA, we would like to plug the loopholes in our public finance system, attack the loopholes and offer solutions on the revenue side, as well as the expenditure side. Ang expenditure side po, alam nyo naman, no? Yung mga budget na ina-allocate in every department. Ang dami na pong nagkakalabasan na ang anomalies. Ano? Ang isa pong magiging pinakamalaking anomalya dito sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, yun pong sa AFP. Hindi po masyado napapansin ng media. There is a semblance of secrecy pagdating sa military acquisition. Pero pag napag-aralan na po natin lahat yan, the Latin in the technicalities of defense systems, ma-digest na ng media, makikita niyo po kung gaano kalaki ang anomalyang nangyayari dyan. Let us beware of all these developments. This is our country. This is our future at stake, not only us, but our children and our grandchildren. But we will not stop there. We will offer solutions. General awareness of the faulty system ay yung mga mandarambong po ay kailangan ikulong. Bantayan po natin ang prosecution, ang conviction. Let's make sure that all those who have abused and misused public funds, they will have to be punished, they will have to be jailed, at kung meron pong marirecover na properties and wealth coming from, as ill-gotten wealth, kailangan po ma-recover yon. And that is the only time I think that we could set a precedent. No? Kailangan po magkaroon ng example. Hindi lang po oposisyon, pati yung mga kaalyado din ng ating Pangulo, kung sila nagkasala, kailangan panagutan din po nila. At kami po sa IPIRMA, we will support all mass movements that will call for, the jailing of all guilty parties and for system change through reforms. No? Hindi po muna natin iniisip mag-revolution, because in a revolution, in a bloody revolution, the people suffer. Yeah. But if there is no way that we could effect change, then itong nangyari sa Iraq, sa Ukraine, and other countries na meron ng turbulence, parang nag-escalate na yung chaos in so many parts of the world. Nasabi nga na soon, ang epicenter daw ng gera will be the Pag-asa Island. Anong nakikita mo nangyari sa Ukraine? Anong lalo to? Before I discovered about oil and its effect on geopolitics, medyo merong missing doon sa jigsaw puzzle. Pero nung na-realize ko na it's all about oil, suddenly everything became crystal clear. Interest ng Amerika at ng Britanya, pataasin yung presyo ng langis. So kung saan merong malaking supply ng langis, wawasakin nila yung bansang yan, katulad ng Iraq. Wawasakin nila yan para hindi na makapag-export yan. Kasi competition yan eh. Yung Russia, gusto nila ngayon wasakin para hindi makapag-export. Pinag-aaway nila yung Ukraine at saka Russia para maputol yung supply ng Russian natural gas and Russian natural oil towards Western Europe. Kasi ang may-ari po ng mga oil companies ay panay mga katulad ng Shell, British yan at saka Netherlands, yung ExxonMobil. Babalik tayo dito sa Kalayaan Islands. Dapat po maintindihan natin na yung kiniklaim ng Pilipinas ay hindi po yung buong strategies, kundi yun lamang po tinatawag na Kalayaan Islands. Ito po yung may basihan kasi under international law, kapag kasama sa continental shelf mo, talagang sa iyo yan. Lalong-lalo na itong Ayungin Shoal. Ang problema po, itong ating mga presidente mismo na corrupt, sila gumawa ng paraan para mapunta sa China yan. Katulad yung New Baselines Law na inaprobahan ng Kongreso rapidly. Nandun yung General Politburo ng China, nandun sa Kongreso. Ano nakalagay sa New Baselines Law? Binago nila yung RA 5446. Yung pong Kalayaan Islands at saka yung Panatag Shoal, hindi na sila kasama sa baselines ng Pilipinas. Ano mong kalokohan ito? Kaya matatalo po tayo sa 8 laws. Dapat yan ibalik yung RA 5446. Tapos idemanda ng treason si Gloria Arroyo para ipakita sa international community na yung ginawa ni Gloria Arroyo ay hindi officially sanctioned by the nation state of the Philippines. Tapos yung JMSU, yung Joint Marine Seismic
undertaking, dapat yan ay i-declare as unconstitutional ng Supreme Court. And then, ang nais ko pa pong dagdagan dito, hindi po tayo garantisadong tutulungan ng Amerika pag nagkagera. Kaya huwag tayo masyadong matapang. Nung sinakop ng Russia yung Crimea, ang tapang-tapang ng Amerika, nag-place kaagad ng mga sanctions. Pero nung sinakop, nung in-invade at inoccupy ng China, yung Panatag Shoal at saka yung Spratlys, tahimik ang Amerika. Bakit? Kailangan niya ang Amerika. Lahat ng factories halos ng Amerika nandun sa China. At hindi po natin alam, there are thousands upon thousands of American families and are now living in China. Mga CEOs, mga managers, mga supervisors of factories. Ano po yung sinasabi nila pagkat sinok mo yung Strait of Malacca, wala nang mamamatay na ang China. Hindi po China mamamatay. Ang mamamatay yung American factories that are located in China. So hindi po gagawin ng Amerika yan. Hindi makikipag-away ang Amerika sa China. Ano pong mangyayari dito? Gusto lang ng Amerika at saka ng China ng gera. Wawasakin nila, katulad ng ginawa nila sa Middle East, winasak nila ang Iraq. Lahat ng infrastructure ng Iraq, they bomb it back to the Stone Age. Ganon din po ang Libya, ganon din po ang Syria. Wasak na ang Middle East. Pagkatapos nila wasakin ang Middle East, merong pera sa reconstruction. Nagkapera yung Halliburton and other corporations. Yan din po ang gagawin nila sa Southeast Asia. They will give license to China, bombayin na ng bombayin lahat ng mga infrastructure dyan. Wasakin ninyo, maraming Pilipinong mamamatay. Hindi tayo tutulungan ng Amerika, maniwala kayo sa akin. As we are speaking right now, Premier Li Keqiang is in Britain. Magkadikit po ang Britain at saka China, magkadikit ang Amerika at saka China. Huwag tayong maniwala nag-aaway sila. Hindi pwedeng bombayin ng Amerika. Ang dami pong mga American universities ang merong branches ngayon sa China. Meron silang mga campuses. Maraming American hospitals nandun sa China ngayon. Bakit? Milyon na po ang populasyon ng mga Amerikano sa China. Pag binomba mo ang China ngayon, maraming Amerikano mamamatay. Hindi po mag-aaway yan. Kaya huwag tayong magpauto sa kanila na dapat awayin natin yung China. Tapang-tapang natin. Alam po yung ginagawa ng Amerika ngayon sa Ukraine? Sasabihin lang, pistos tayo Pero habang nagpipistos, bomba ng bomba yung Kiev government doon sa eastern Ukraine. Hindi naman kaya pag nagkaroon ng bombahan na dito, binobomba na tayo, lahat ng infrastructure natin, winawasak na ng China. Ang sasabihin lang ng Amerika, pistos, pero wala siyang gagawing aksyon para itigil yung bombahan. Tayo po mamamatay dito, kaya dapat po expose natin ito dahil this is an evil plan to destroy Southeast Asia, which is the fastest growing region now. Yung China at Amerika, merong impending collapse of their yung magkakaroon ng revolution dyan So kailangan mag-create sila ng ng diversion gera Tama yan. Itong local issue na ang taas ng mga bilihin, Mr. Manny, ano bang dapat gawin natin dito? Grabe na yung magpunta ka sa palengke, wala ka na mabili. Meron man, napakamahal. Yan ang kailangan. Ano dapat gawin ng presidente para maayos ang problema ng kahirapang ito dulot namin? Sabotahe ba yan o kung anong issue dyan? Ang pananaw ko dyan there should be less government. Less government means less taxes, less regulatory measures, less monopoly, less corruption. Kasi po, kung titignan nyo, cost factor is bilihin. Ang rice po, napakamura sa ibang bansa. Pagdating dito, napakamahal. Why? Because it's being regulated to protect certain vested interests. Titignan nyo po ang ating gasolina, ang ating electric rates, ang ating internet rates. They're one of the most expensive in the world. Ano po ang, and the most efficient, technically. Ano po ang mga cost factors yan? Kikita nyo po, taxes, yung direct taxes tapos indirect taxes, yung mga suhol sa mga legislator, sa mga namumuno. Pag sama-samahin nyo po yan, kung tanggalin nyo yan, ang cost of living po dito sa Pilipinas, bababa. Pag mas mababa ang cost of living, mas mababa ang bigas, mas mababa ang gasolina, ano pong resulta nun? More benefit for the consumers. So, the best protection for consumers, to my belief, is less taxes, improved efficiency of delivery of basic services, good governance, less corruption. Yung pagtanggal or pagre-resign ng mga opisyal na dapat na maasikaso ng problema, yun ba yung solusyon o
Ang problema kasi sa ating presidente, hindi marunong magtanggal yan eh. Pero pag nag-resign yung mga tao niya, tinatanggap niya. So pag wala kang delikadesa, hindi ka mag-resign. Dahil ang presidente naman ayaw magtanggal ng mga tao, kaya tuloy-tuloy yung maling sistema, di ba? So, ano yung tungkol dun sa mga pagkain? Agriculture Department yan eh. Si Secretary Alcala, pinilaya na nga, pero lumilipad pa, wala nang pakpak. Ang dami ng opisina tinanggal sa kanya, ayaw pa rin umalis. Ito, sumunod yung grabe yung mga pagkain na taas. Nandiyan doon. Ordinaryo na lang ang madyaryo ngayon and being charged for corruption. Ang pinakamalaking problema po ng corruption, ang pinakamalaking impact ng corruption, hindi lang dun sa perang nawawala eh. Kung hindi tinitilt yung policies, tinitwist, that is detrimental to the general interest. Eh kung talagang ang policy mo po ay for rice sufficiency, you should have invested money on infrastructure, to make your rice industry more competitive. Kung ang naging standard naman ng efficiency and performance ng gobyerno ay napakababa, so what the heck, wag na po natin kolektahan ng maraming buwis ang ating mamamayan, and let's have less government. No? Because less government will mean less corruption also. They will have to make do with whatever limited resources that they have. Very inefficient po ang ating gobyerno. Kasi yan din po yung sinabi nila, very inefficient ang gobyerno, kaya kinakailangan, huwag na makialam ang gobyerno sa presyo ng kuryente at sa presyo ng gasolina. Nung nagkaroon po tayo ng EPIRA, pinagbawalan ng gobyerno na makialam sa presyo ng kuryente, tumaas po ng tumaas ang kuryente. Nung panahon na gobyerno umahawak ng kuryente, tayo ang pinakamurang kuryente sa buong mundo. So how can you say that the government is inefficient? No? Ngayon sa EPIRA, under the EPIRA, bawal mag-produce ng kuryente ang gobyerno. It's only the private sector that is allowed to produce. Ano po nangyari? Meron pong presidential decree si Marcos na yung malampaya funds ay gagamitin sa paggawa ng mga power plants. Eh ngayon po, bawal na mag-produce at mag-operate ang gobyerno sa kuryente. Ang malampaya fund nakatenga, ninanakaw. Pinagbibili ng mga bulok na barko na wala namang kalaban-laban pag nagkagera. Ngayon po, sa EPIRA, bawal din po ang gobyerno sa Meralco. Ano pong ginawa ng Meralco? Privatize kayo ng Meralco. Tayong pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Ang EPIRA po ayaw baguhin. Ayaw i-amend. Samantalang napakalinaw na it only satisfies the profits of these big corporations. Magkano po ang income ng Meralco for this past year alone, 2013? More than 500 billion pesos. Ang Petron, magkano? More than 500 billion pesos. Namumutik-tik sila. Ang laki po, 300% po ang increase ng income ng Meralco. Sipin niyo yun, 300% increase sa income ng Meralco. Eh, magkano yung binigay nila ng mga bonuses at saka mga dividends sa kanilang mga board of directors at saka mga stockholders nila. Ang oil deregulation law, sino may-ari ng Petron? Di ba si Danding Guango? Ano pong ginawa? Dahil walang power ng gobyerno, sasabihin ng gobyerno, ay, kasi meron ng oil deregulation law. Hindi namin pwedeng pakialaman yan. Wala kaming power to regulate. Ano pong ginawa? Tinaas yung langis. Di ba? Bababa ng 25 centimos, tataas ng 2 piso. Pag gumawa ka ng graph, pataas ng pataas. Kasi bababa ng konti, tataas ng malaki. Bababa ng konti, pataas yan ng pataas. Eh, ang income po ng tao, bakit naghihirap ang tao ngayon? Wala pong purchasing power ang tao. Kasi lahat ng pera sa bulsa ninyo, nahigop na ni Pangilinan, nahigop na ni Danding, wala na kayong pera. Kaya bagsak ang ating ekonomiya. Lumalaki po ang ating GDP, pero napupunta yan sa 40 pamilya lang. 40 pamilya. So ano pong klaseng bansa meron tayo? Pati yung mga hospital natin, public hospitals, ibinibigay kay Manny Pangilinan. Pag pumunta ka sa public hospital ngayon, privatize na yan. Patay ka. So ano mangyayari dito? Mauubos ang mga Pilipino, mamamatay sa gutom. Yung tuition fee, ang Secretary of Education, taga-Lasal. Ang pamilya Aquino, may-ari ng FEU. O ano, what can you expect? Itataas yung tuition fee. So, meron kang populasyon na mangmang, may mahihirap, namamatay, walang kalaban-laban. Bakit nakakalbo ang ating mga kagubatan? Sobrang mahal ng LPG. Sobrang mahal ng LPG. May ginagawa ba gobyerno? Wala. All the regulation to eh. Wala kami magagawa. Nakakalbo ang kagubatan kasi ginagamit na panluto yung kahoy. So, anong klaseng bansa meron? Ang gobyerno po, merong kontrata.
ang taong bayan, magbabayad kami ng taxes. Pero pag sinasabi ng gobyerno na tali ang aming kamay dahil sa all the regulation law, dahil sa ETIRA, dahil sa the regulation, sa privatization, wala kang karapatan. 1 minute more sa gobyerno. Umalis na kayo dyan. Let the people take over. Hindi po totoo na ang people ay masama at ang private sector lamang ang parating okay. Baligtad po. Lahat po na nagpatupad ng private sector the regulation, bumagsak. Tingnan niyo, mag-aral kayo sa Google. Lahat na nagpatupad ng government regulation in favor, hindi naman po totoo yung sinasabi na si Adam Smith in favor of the regulation. Basahin niyo yung Wealth of Nations. Ang sinasabi ni Adam Smith, dapat merong competition. Ang role ng government is to ensure that there is genuine competition. Hindi sinasabi ni Adam Smith na ang government, tanggalin mo na, at private sector na magro-rule. Pag private sector na magro-rule, tataas po ng tataas kasi profit motive. Yan tinatawag ng market forces. And through competition, napapababa ang presyo. No? Nag-i-improve ang quality ng goods and services. This is the natural law of market forces. Ngayon, binanggit mo merong mga ilang pamilya na namumuno na, no, sa business. We have come to a point na monopolistic na sila. Na-achieve nila yan, yung kanilang monopolistic status because of government regulation and deregulation, because of government intervention, you know, in the different industries, in the different sectors of the economy. Kaya nagkakaroon yung market forces, so twisted na. Hindi ibig sabihin na less government is equal to, free enterprise, That is not what we mean. What we mean is there should be less taxes, there should be less government intervention in the various sectors of the economy. In that way, market forces will, predict the right price, the right prices for goods and services, at ang magbe-benefit dyan, consumers. Twisted na Na-achieve na nila yung monopolistic status nila At yung mga different government policies ngayon, pinatitibay pa yung kanilang monopolistic status. Because of that monopolistic status, our sovereignty is now controlled not only by the Americans, but more on the Chinese. At the same time, the surrogates of China, some big businesses are destabilizing the government to get even with the Pinoy administration. Dahil nga blackmail na yung nagpapatakbo ng agriculture si Alcala, wala na, helpless na. Dahil siya ay captive na ilusyo ko, na siyang ginagamit niyang padrino kay Noynoy. Kaya yun ang reason, biglang-bigla nagkaroon ng scarcity ng pagkain, biglang-bigla nagtaas ang presyo na you will be shocked. Ang target nitong mga inject sa bigas natin will be 90 pesos per kilo. So, dapat talaga magkaroon ng political will ng gobyerno. Kundi, this will destabilize the government.